Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa na-delist na company. Lately, merong news na ide-delist ng Philippine Stock Exchange yung company na Kalata. Dahil sa grounds na marami silang violate na rules. Isa na dito yung hindi pagde-declare ng mga insiders or ng mga officers ng kanilang mga trades. Kasi required ang mga officers, yung mga nasa loob ng company, na i-public or i-disclose na bumili sila ng shares ng sarili nilang company. Kundi grounds ito for insider trading or violation ng rules. Kailangan kasi open at transparent ang stock market. Kasi yung mga officers na yan, meron alam sa loob ng company, so pwede nilang gamitin yon na mag-profit kung ano man yung magiging mangyayari sa loob ng company. So kailangan nilang i-disclose para fair sa lahat ng mga public investors and traders. Ngayon ng Kalata, hindi niya dinisclose yung CEO, yung chairman, hindi niya dinisclose. So maraming beses na raw niya ginawa ito. So yung PSE i-delist yung Kalata. Ngayon, anong mangyayari kung meron kang shares ng Kalata? Unang-una, bago sila ma-delist, kung matuloy man yung delistment, magkakaroon ng tender offer na bilhin yung shares na hawak mo kung gusto mo man na i-dispose na ito. Ang problema lang dyan pag nagkaroon ng tender offer, lalo na sa mali or pangit na news ng pagkakadelist, malamang yung price na offer sa iyo para bilhin yung shares mo ng Kalata, for example, ay mababa doon sa price na binili mo. Yun yung nakikita ko na isang problema doon. Pero kung gusto mo naman siya i-delist, or gusto mo na siya i-dispose, ibenta mo na sa kanila kahit na mababang price. Pero kung ayaw mo naman na ibigay or i-dispose yung shares, kung ano man reason, kung naliliitan ka sa price, or kung gusto mo man hawakan pa ng mas matagal yung shares, pwede kang hindi mag-participate sa tender offer. Pwedeng hindi mo siya tanggapin. So, mangyayari niyan, madedelist ang Kalata, tapos nun, meron ka pa ring shares ng Kalata. Pero, iba na siya ngayon. Kung dati, public company siya na pwede mong i-trade, i-sell, or i-buy sa stock market, ngayon, private company na siya, may hirapan ka ng ibenta. So, ang proseso niyan, kumbaga parang personal na. Parang pag-aari mo yung shares, maghahanap ka ngayon ng buyer ng shares kung gusto mo man siya i-dispose. So, ikaw yung maghahanap ng buyer at mag-uusap kayo. So, hindi na siya medyo madali na pag-dispose kung gusto mo mang gawing cash yung shares ng Kalata. Okay? So, saglit na video lang to dahil gusto ko lang isang magandang opportunity to para share sa inyo kung ano man yung mangyayari sa shares nyo kung meron kayong shares ng company na madedelist sa stock market. Okay? So, yun lang po muna tayo ngayon. And this is Wayne, and thanks for watching.